Bilang isang macroeconomist kuno sa dunong mundo, madalas nating sinusuri ang numero at datos na kunyari ay nakdidikta sa daloy ngang panday digang ekonomiya. Propano kung ang mga pinaka-importanteng datos ay sadyang itinatago at niluluto lang. Kamakailan, niyanik ang merkado ng enerhiya ng isang ulat na nakpakita kung gaano kabutas ang sistema. 11 milyong bariles ng langis ang tahimik na tumakas sa gulpo ng Oman ng walang paalam. Ang halagang ito ay hindi lang basta boring na estadistika. Ito ay bilyon-bilyong dolyar na halaga ng enerhiya na biglang na magic at nawala sa radar ng panday-digang kalakalan. Sa kabila, pagmamayabang ng Estados Unidos sa kanilang modernang intelligence network at NG Pagtambay kanilang makapangyarihang Navy sa rehiyon. Ang higanting bulto ng na ito ay nakmistulang multo na nagosting sa karagatan ng walang iniwang bakas. Ang kaganapang ito ay nagbubukas ng malalim na katanungan kung gaano ba talaga kahina ang kasalukuyang sistema ng pagbabantay at ang galing ng mga alternatibong puwersa na umiwas sa mga regulasyong pang-display lang. Ang pagkawala ng 11 milyong bariles na ito ay siguradong hindi lang isang aksidenteng ops, Isa itong kalkuladong galawan sa mas malaking laro ng geopolitika at panday-digang pananalapi na tila sinusubukan kung hanggang saan ang tibay ng ating mga kagalang-galang na institusyon. Pinapatunayan nito na sa likod na ma-official na ulat at pampublikong datos na pinapakain sa atin, mayroong isang underground na mundo ng kalakalan na patuloy na umikot at bumabago sa balance ng kapangyarihan. Ang bawat patak ng langis na hindi naitala ay isang malaking sampal sa dominasyon ng mga tradisyonal na institusyon at hudyat ng bagong panahon ng mga lihim na network na humahamon sa itinata na kaayusan. Ang 11 milyong bariles na ito ay manifestasyon na isang mas malalim na pagbabago sa istruktura na pandaigdigang merkado kung saan ang maparusa at embargo ay nagiging dahilan lang para gumawa ng mabago at invisible na daloy ng pre at yaman. Ang pag-unawa sa fenomenong ito ay nangangailangan ng pagtingin sa labas ng magasgas na modelo ng ekonomiya at pakilala sa mapuwersang natatrabaho sa dilim ng formal na sistema. Hindi na sapat na tumiti lang sa mga opisyal na record, kailangan nating suriin ang aninong ginagawa ng mga damuhalang barko habang natatago sila sa liwanag. Paano nga ba nakalusot ang ganito kabigat na bulto nga enerhiya sa mismong ilalim ngang ilongang bansa na napapanggap na pinakamakapangyarihan sa mundo? Ang sagot ay nasa paunawa sa gulpo ang Oman bilang isang critical na bottleneck sa heografiya ng panday-digang kalakalan. Ang makipot na daanang ito ay hindi lang basta transit route. Isa itong magulong ekosistema ng barko, tanker at magasasakyang pandagat na galing sa kung saan-saang paninamundo. Ang sobrang gulo at dami na aktibidad dito ay nagsisilbing natural na tabing para sa magalihim na operasyon. Dahil sa sobrang traffic, namumukhang impossible na para sa kahit anong puwersa na bantayan ang bawat individual na sasakyan ng may perpektong katumpakan. Sa mata ng isang macroeconomist, ang bottleneck na ito ay simbolo ng kahinaan sa supply chain kung saan ang sobrang regulation ay madalas na nagresulta sa paghahanap ng diskarta o ibang ruta. Ang kalikasan ng merkado ay laging gagawa ng paraan para mapanatili ang daloy ng produkto, lalo na ang pangunahing pangangailangan gaya ng enerhiya, anuman ang harang na inilalagay sa daanan nito. Ang kawalan ng kakayahang makita ang lahat sa gulpo ang Oman ay napapakita lang kung gaano kalimitado ang tech surveillance niyo kapat nalunot na sa dami ng datos at galawan. Kahit gaano paka-feeling high-tech ang radar at satellite imagery niyo, may hangganan din yan lalo na kung ang target ay sadyang pro sa tagu-taguan. Pinapatunayan lang nito ang isang mahalagang prinsipyo sa macroeconomics. Ang asymmetric information ay isang napakalakas na weapon para sa mga madiskarta.
Mas kabisado pa Energea Operator Energea Ghost Tankers na ito ang laro kaysa sa Energea autoridad na pilit silang hinahabol. Ang ganitong imbalance sa impormasyon ang nabibigay daan sa pagbuangang isang shadow economy na malayang na-operate ng walang pakialam sa mga formal na institution at regulation niyo. Sa huli, ang papapatupad niyo ng rules ay hanggang drawing na lang dahil hindi niyo man lang magets ang nga komplikadong dynamics sa mga strategic spots ng World Trade. Sa loob ng makipot na daanang ito, namamaya pa ang tinatawag nating Dark Fleet o ang hukbong anino. Hindi ito tungkol sa mapirata na may eye patch, kundi isang social na network ng mga barko na sadyang ginawa para aigos ang mga economic sanctions. Sila ang mabida na napapadaloy ng buhay sa isang global shadow economy. Nag-u-operate sila sa labas ng mga international standards ng registration, insurance, at safety. Sa usapang macroeconomics, itong Dark Fleet ay bunga lang ng mabibong pulisya ng mga superpower. Kapag hinarang ang legal na bilihan, hindi naman naglalaho ang demand sa langis. Lilipat lang yan sa underground na racket. Ang Dark Fleet ang taga-deliver sa lipatang ito, patunay na mas malakas ang hata ng pera kaysa sa mapampulitikang utos niyo. Napakagandang halimbawa ng paiwas sa batas para lang sa kita. Obra maestra ng pagtatago ang operation ng Dark Fleet, hindi lang basta tago-taguan sa dilim. Isa itong bonggang sistema ng panlilinlang sa teknolohiya at pisikal na anyo. Planadong-planado ang bawat kanto ng biyahe nila para manatiling secret ang origin at destination ng kargamento. Palit Pangalan, Palit Pandila at pati itsura binabago para lang malito ang mga autoridad na panayang silip mula sa satellite. Sa tindi ng organisasyong ito, malinaw na hindi lang ito racket ng paswe na individual, kundi isang buong industriyang may malalim na bulsa at matinding tech. Isang malaking sampal ito sa global governance dahil pinagmumukhang basura ang mga control mechanism ng mga bansa. Ang Dark Fleet ay hindi lang basta sakit sa ulo mga pulis. Isa itong major macroeconomic issue na nanggugulo sa presyo at stability ng mundo. Siyempre, isa sa mga paboritong diskarte sa proseso ng paglalaban ng langises o oil laundering ay ang paglaruan ang Automatic Identification System o AIS. Itong ACE na to, na supposedly ay tracking system para sa kaligtasan ng barko at para malaman ng autoridad kung nasaan sila ay ginagawa lang nilang dekorasyon sa ilalim ng normal na sirkumstansya. Ang peg-off nito ay seryosong krimen sa dagat dahil delikado. Pero para sa mga bida nating Dark Fleet, isa lang ito mandatory na habang para sa kanilang mga milagro. Kapag pinatay ng ICE, biglang naglalaho ang barko sa mga digital map na parang utang, nakakilala mo sa gitna ng pandaigdigang kalakalan. Going dark ang tawag sa ghosting moves na to, kung saan feeling free ang barko na gumawa ng kung ano-anong kababalagan na hindi nila magagawa kung may nakatingin liliko kung saan-saan makikipa-date sa ibang barko o papasok sa mabawal na teritoryo. Napaka-importante raw na magets natin itong pagkawalan nila sa digital radar para kunwari ay naintindihan natin ang kanilang professional na operation. Pero hindi sapat ang basta-bastang peg-off ng signal dahil baka mahalata ang kanilang pagiging sketchy. Kaya ang mas sophisticadong operator ay gumagamit ng spoofing. Isipin mo, parang gumagamit lang sila ng fake GPS para palabasing nasa simbahan sila habang ang toto ay nasa bar. Ganon ang level ng panloloko rito. Itong digital na budol na to ay nangangailangan daw ng mataas na antas ng technical na kaalaman para lang makagawa ng pekeng digital na anino habang tinatapos ang kanilang tunay na raket sa ibang lugar. Ang husay nila mandaya sa data ay patunay lang na next level up na ang atakas sa batas mula sa physical na pagtatago tungo sa cyber base na estratehiya.
Sa konteksto ng macroeconomics, itong kakayahang manipulahin ang trade data ay nagdudulot ng matinding kalituhan sa market na parang fake news lang sa social media. Ang mga analyst at policymakers ay mukhang kawawa dahil hindi na sila pwedeng maniwala ng buo sa mga pampublikong data. Dahil ang lahat ng tuay pwedeng sadyang nairtoki para itago ang totoong laro ng supply at demand sa panday-digang pamilihan. Habang incognito mode ang mga barko, isinasagawa na nila ang pinaka-climax ng kanilang labada, ang ship-to-ship o STS transfer. Dito na nagaganap ang direktang pakbomba ng langis mula sa isang barko patungo sa isa pa sa gitna ng dagat, na parang palitan ng illegal na item pero sa higanting scale. Sobrang delikado raw nito at kailangan ng mataas na antas ng kasanayan. Pero ito ang ultimate mechanism para burahin ang bakas kung saan galing ang langis at ilipat ito sa isang malinis na barko na kunwari ay walang bahid ng kahit anong violation. Sa pamamagitan ng prosesong ito, ang produkto ay hinihiwalay sa kanyang legal at pampulitikang kasaysayan. Para sa isang macroeconomist, ang STS transfer ay kumakatawan sa isang physical arbitrage kung saan ang halaga ay naliliha sa pamamagitan ng paglipat ng isang asset mula sa isang mahigpit na kinokontrol na kapaligiran patungo sa isang mas malayang pamilihan. Ang arbitrage na ito ay napapahintulot sa realisasyon ng malaking kita na napapatunay lang na ang mga regulasyon ay madalas na nabubukas lamang ng mga bagong pakakataon para sa mga maparaan. Ang STS transfer ay hindi lang simpleng paglilipat ng likido, isa itong signing ang pagtatago. Para mas lalong padilimin ang pinagmulan, ang mga operator ay hindi lang basta naglilipat ng langis. Sila ay nagtitimpla o nagbe-blend nito ang langis na galing. Sa bansang may parusa, pinagahalo sa langis mula sa mga timong source. Ang resulta ay isang bagong timpla na ang chemical na composition ay hindi na eksaktong tumutugma sa orihinal na pinakmulan na tinitiyak na ang huling produkto ay may papasa bilang kalakal mula sa isang pinapayagang rehiyon. Ang proseso ng blending na ito ay epektibong naglalabas sa langis na nag-alis sa lahat ng physical at chemical na ebidensya ng tunay nitong pinakmulan. Sa pandaigdigang kalakalan, ang kakayahang baguhin ang identity ng isang produkto ay isang napakalakas na tool para iwasan ang nga-epal na regulasyon. Ang pamamaraang ito ng paghahalo ay napapakita kung paano ang pisikal na katangian ng isang kalakal ay maaring manipulahin para lang pumasa sa mga legal at pampulitikang arte ng international financial system sa paraang napakatuso. Matapos makumpleto ang proseso ang paglalaba pagkatapos patayin ang ICE, gawin ang STS transfer at may halo ang langis ang kargamento ay handa na para sa huling yugto ang rampa nito. Ang langis na ngayon ay malinis na sa paningin ng dokumento ay nagpapatuloy sa paglalayak patungo sa mga world market ng walang anumang bakas ng madilim nitong nakaraan. Ang peking dokumento ng kargamento, certificate of origin at mga papeles ng insurance ay inihahanda para suportahan ang bagong identity ng dambuhalang bulto ng enerhiyang ito. Ang buong prosesong ito ay isang testamento sa pagiging madiskarte at kakayahang umangkop ng player sa market kapat nahaharap sa mahigpit na mga parusang pang-ekonomiya. Ipinapakita nito na hanggat mayroong malaking pera na involved, Beijing may makakahanap ng paraan para malusutan ang magaharang. Ang tagumpay ng mga operasyong ito ay nadudulot ng seryosong katanungan tungkol sa bisa ng mga unilateral na parusa bilang tool ng foreign policy sa isang mundong sobrang dikit-dikit na pinapatakbo ng enerhiya. Kaya saan nga ba napupunta ang milyon-milyong bariles ng nilabhang langis na ito? Ang sagot ay hindi sa mga sikat na Western multinational corporations na kunwari ay mahigpit na sumusunod sa mga parusa at regulation. Sa halip, ang malaking bahaging daloy na ito
ay nakatuon sa isang destinasyong handang tumanggap ng walang maraming tanong ang lalawigan ng Shandong sa bansang Tsina. Ang Shandong ay naging sentro ngang pagtanggap para sa mga alternatibong suple nga enerhiya na ito na bumubuo ng isang bagong sentro ng grabidad. Ang pagpili sa destinasyong ito ay hindi nagataon lang. Resulta ito ngang malinaw na pag-unawa sa maestrukturang pang-ekonomiya at pampolitika. Ang paglayo sa mga Western market ay napapahiwating ng isang malaking paglipat sa geografya ng pandaigdigang kalakalan ng enerhiya. Para sa atin sa dunong mundo, ang pagbabagong ito sa mga ruta ne kalakalan ay nagpapahiwatig, ne pagbuo, ne mga bagong sentro ne kapangyarihan na hindi nakatali sa mga tradisyonal na rules na idinidikta ne mga institusyon sa kanluran. Ang Shandong ang pugat ng isang kakaibang ekosistema ng manegosyo sa langis, ang tinatawa na teapot refineries. Ito mga independenteng pasilidad na ito ay hamak na maliit lang kung ikukumpara sa madambuhalang kumpanya ng enerhiya na paari ng gobyerno ng Sina. Akala mo lang teapot dahil sa bansag sa kanila. Pero kapag nagsama-sama ang mga gato, daig pa nila ang higante sa dami nga nilalaklak na milyon-milyong bariles na langis. Ito matipot na to ang pangunahing suki nga mga nilabhang langis mula sa Dark Fleet. Dahil mabilis silang dumiskarte at magdesisyon. Nasa samsam nila ang nga oportunidad sa merkado na hindi men lang mahawakan ng mamababagal at puro burokrasyang kumpanya ng Estado. Dito mo makikita kung paano namumukhang joke lang ang mga parusang pang-ekonomiya. Bigo silang pigilan ang pag-export ng enerhiya dahil sa mga ganitong klaseng galawan. Para maintindihan kung bakit game na game ang teapot na ito na makipasapalaran sa pagbili ng langis na scam ang pinakmulan, kailangan nating silipin ang paboritong motivation ng kahit anong negosyo, ang kita. Ang sikreto sa kanilang survival at tagumpay ay nakasalalay sa dabuhalang diskwento na inaalok ng mga seller mula sa Dark Fleet. Dahil bawal ibenta ang langis na to sa legal na merkado dahil sa mga parusa, napipilitan ang mga seller na ibaksak presyo ito ng husto kumpara sa presyong pang world class. Ang diskwentong ito na madalas ay umabot sa 10 hanggang $20 kada bariles ay gumagawa ng isang profit margin na abot langit para sa mateapot. Sa industriya ng pagdadalisay kung saan barya-barya lang ang kita at ledging nakbabago, ang pagkakaroon ng ekses sa supermurang hilaw na materyales ay isang malaking bentahe na nagbibigay buhay sa kanilang operasyon. Para sa mga pasilidad na ito, ang panganib sa pabili ng hot oil na ito ay bawi na bawi sa limpa-limpa na gantimpalang financial na nakukuha nila araw-araw. Ang dambuhalang margin ng kita na ito ay hindi lang pambuhay sa matipot, binibigyan din sila nito ng lakas na makipagsabayan ng direkta sa mahiganteng corporation ng enerhiya ng gobyerno sa Tsina. Sa pamamagitan ng PEC access sa murang langis mula sa Dark Fleet, nakakagawa ang matipot ng mga produktong petrolyo sa mas mababang halaga kaya naman nakakapag-alok silang mas mapakumpidensyang presyo sa lokal na merkado na pilit na bumabasak sa istruktura ng industriya. Ang estratehiyang ito ay isang classic na halimbawa kung paano ang regulasyon at parusa ay hindi sinasadyang gumagawa ng butas para sa mga maliliit at mautak na player para guluhin ang nakasanayang sistema ng merkado. Pinapakita lang nito na sa isang komplikadong ekonomiya. Ang pagtatangkang kontrolin ang isang bahagi ng sistema ay madalas nagresulta sa plot twist sa ibang lugar, tulad ng paglakas ng mga independenteng refineria na ito na ngayon may hawak na ng malaking kapangyarihan. Pero paano nga ba nakluso itong teapot refinery sa matinding parusa ng Amerika? Ang sagot ay nasa pagintindi sa drama ngang tinatawag na secondary sanctions. Ang trip ng parusang ito ay hindi lang ang target na bansa ang ibuli, kundi pati na rin ang sinumang kumpanya
o tao na nakikipagdeal sa kanila. Ang paboritong panakot ng Estados Unidos ay ang pagawak nila sa league ng global finance system at ang pagflex ng kanilang US dollar. Kapag ang isang kumpanya ay natamaan ng secondary sanctions, ang nga asset nila sa US ay parang ice cube na biglang na-freeze at bawal na silang humawa ng US dollar sa kanilang mga transaksyon. Para sa mga dambuhalang kumpanya, ang mawalan ng excess sa dolyar at sa Bangko ng Amerika ay parang sentensya ng kamatayan para sa kanilang negosyo. Kaya naman ito mga bigeting kumpanya tiklop agad sa utos ng Washington para lang isalba ang kanilang mga interest sa global market. Pero siyempre, may butas ang drama NHE secondary sanctions. Ubra lang ito kung ang isang kumpanya ay may connection sa financial system NHE Estados Unidos. Dito na pumasok ang pagkahenyo nga teapot refineries. Ang pasilidad na ito ay pangsariling bakuran lang ng Sina ang focus. Wala silang paki sa Amerika, walang branch sa Europe, at walang perang nakatambak sa mga bangko sa kanluran, kaya naman deadma lang sila sa mga parusang ito. At hindi lang yan, ang puhunan nila ay galing lang sa sarili nilang bulsa o sa lokal na kita, kaya hindi sila kailangang lumuhod para sa pautang mula sa bangko sa kanluran. Dahil wala silang kahit anong hiblang koneksyon sa financial system na kontrolado ng US, ang mga tipot ay nasa labas na grada at abot na mga parusa ng Amerika. Kumbaga, imun sila sa mga economic weapons na karaniwang nagpapabagsak sa mga kumpanyang masyadong dependent sa global integration. Pinapakita lang ito kung gaano kawalang kwenta ang pananakot na i-freeze ang asset kung ang target mo ay wala namang kahit anong asset na pwedeng i-freeze. Para sa mga mambabatas sa Washington, ang papataw ng parusa sa isang teapot refinery sa Shandong ay parang pasunto sa buwan isang pabibong kilos para lang mukhang matapang sa politika. Pero wala namang totoong epekto sa ekonomiya. Ang pagiging imun mga teapot ay patunay na ang global economy ay hindi na lang umikot sa isang bida. Kung hindi gumagamit ng US dollar ang teapot refineries at hindi dumadaan sa masikat na international bank, paano nila binabayaran ang bilyon-bilyong halaga ng langis mula sa tinatawag na dark fleet? Ang bayaran para sa mga kargamentong ito ay nagaganap sa labas ng SWIFT system. Dahil ang SWIFT ay hawak sa league ng US dollar, ang pag-iwas dito ay basic requirement para sa anumang transaksyon na gustong magtago sa mga mata ng kanluran na nagresulta sa pagbuo ng sarili nilang mga network. Ang solusyon daw sa sakit ng ulo sa bayaran ay matatakwan sa pagsikat ng tinatawag nilang petroyuan. Gagamit lang naman ng Chinese renminbi o RMB para presyuhan at bayaran ang transaksyon sa langis, parang easy access lang. Ang tropahan ng Dark Fleet at mga teapot refinery ang ginawang perpektong ginipig para sa pagpapatupad nitong petroyuan. Imbes na may ginarte, magpapalit pa ng RMB sa US dollar bago mabayad diretso na agad ang teapot gamit ang prang sina na nagpapakita lang lumalaking tiwala sa halaga ng alternatibong barya na ito. Para mapadali ang transaksyong petroyuan na ito nang hindi dumadaan sa mapanghusgang internasyonal na bangko, isang malawak na network ng underground banking at maliliit na lokal na institusyon ang kinalantari nila. Kunwari ay may shadow clearinghouse, sila na tumatanggap ng bayad at pinapaikot ang halaga sa mga shell company na mas masalimot pa sa script ng teleserye. Dahil sa mga shadow banking network na ito, kamot ulo ang regulator sa pahabol sa daloy ng habang mabilis na nakakawata-wata ang mundo ng pananalapi. Bukod sa abutan ng cash gamit ang RMB, may isa pang epektibong para ng bayaran na ginagamit nila ang direktang palitan ng goods o barter trade, parang sinaunang panahon lang. Imbes na gumamit ng anumang uringang ang langis ay diretso ng ipinagpapalit sa mga makinarya gamit sa telekomunikasyon at kung ano-anong teknolohiya. Itong barter trade na ito ay literal na, throwback na, binuhay lang bilang makabagong tool para takasan ang rules ng modernong pananalapi para nga naman walang financial trail na may iwan.
Bawat bariles ng langis na matagumpay na naipupuslit gamit ang nga teknik na ito ay isang malutong na sampal sa pundasyon ng sistema ng petrodollar. Itong petrodollar system ang isa sa mga main character sa kapangyarihang pang-ekonomiya NEH. Estados Unidos dahil ito ang gumagawa NEH demand para sa dolyar sa buong mundo. Ang paglihis ng malaking bulto ng kalakalan sa langis mula sa petrodollar system ay nagpapabawas sa demand sa pera ng Amerika na unti-unting nagpapahina sa kanilang pagiging bida-bida. Ang ganitong eksena ay hindi lang basta incidente kundi bahagi ng isang mas malaking trend na tinatawag nilang de-dollarization o ang peg-move on sa US dollar. Ang bansa sa buong mundo ay busy na sa paghahanap ng alternatibo sa dolyar para sa kanilang transaksyon. Ang tagumpay ng Dark Fleet at ang mga teapot refinery ay nagsisilbing proof of concept para sa ibang bansa na nagpapakitang karipalang bumuo at mapatakbo ng isang paralel na sistema na sapat na matatak para humawa ng malakihang transaksyon. Kapag tiningnan natin ang buong picture, makikita ang isang malaking kabalintunaan, ang parusang pang-ekonomiya ay nagresulta lang sa paglikha ng isang immune ecosystem. Imbes na tuluyang maputol ang mga supply chain, ang mga parusang ito pa ang naging motivation para mag-invento ang mga player sa market ng mas matitibay at mas tago na network ng kalakalan. Ang ekosistemang ito ay lalong nagiging sophisticado at mahirap buwagin habang tumatagal hanggang sa maging permanenteng sabit na sila sa arkitektura ng pananalapi sa buong mundo. Ang pagulat nitong immune ecosystem kuno ay lalo lang nakpapabilis sa pagbuo ng bagong alyansang geopolitical at geoeconomical na parang mga bagong makakabarkada sa kanto. Ang bansang na kick out mula sa tradisyonal na sistema ng pananalapi ay natural lang na maganap ng kakampi sa isa't isa. Kaya hayon, bumubuong ang trade block base sa sarili nilang interes. Sila na nayon ang magkakasabwat sa pagbuo na isang bagong financial infrastructure na idinisenyo para maging matatag laban sa presur mula sa laba habang dahan-dahang binabago ang mapengang panday-digang kapangyarihan para hindi lang isa ang laging bida. Sa huli, ang kwento ngang 11 milyong bariles na biglang nagos mula sa gulpo ngang Oman ay isang malupit na paalala tungkol sa malimitasyon ng kapangyarihan sa isang mundong konektado ang lahat ng ekonomiya. Ang sandatang pang-ekonomiya ng isang superpower ay hindi na natatagli ng ganap na kapangyarihan gaya ng iniisip nila. Maka-transaksyong patago at ang dambuhalang interest sa geoeconomics ay laging makakahanap ng paraan para alisin ang anumang hadlang. Parang tubig lang yan na naghahanap ng sarili nitong level. Ang kapital at kalakal ay laging dadaloy kung saan mayroong pagkakataon para kumita. Bilang isang macroeconomist, ang pagmamasid sa mga kaganapang ito ay nakpapakita ng isang malinaw na katotohanan. Ang pandaigdigang pamilihan ay isang buhay na organismo na patuloy na nag-evolve para lang makalusot. Ang pagtatangkang ikulong ang organismong ito sa pamamagitan ng mga pilit na regulasyon ay madalas na nagreresulta sa mga mutation at bagong anyo ng aktibidad sa ekonomiya. Ang pag-usbong ng Dark Fleet at ang tagumpay ng mga teapot refineries ay mga resibo ng tibay at pagkamalihaing ng market sa pagtukoy ng mga blind spot na hindi makita ng mga autoridad. Ang paunawa sa mga mekanismong Dark Fleet ay nabibigay din sa atin ang spoiler sa hinaharap ng presyuhan ng enerhiya. Ang pagkakaroon ng isang malaki at nakatagong pamilihan para sa langis na nakikipakalakalan sa malalaking discount ay lumilikha ng isang multi-tiered na sistema ng presyuhan. Hindi na natin maaaring asahan ang isang solong pandaigdigang presyo para sa langis upang tumpa na sumalamin sa tunay na dynamics ng supply at demand.
Ang pagkakawatak-watak nege presyo nege enerhiya ay isa pang manifestasyon nege tuluyang paghahati nege pandaigdigang ekonomiya. Bukod dito, ang paglipat ng kapangyarihan sa pagdadalisay patungo sa mga independent na pasilidad sa tisina ay talagang binabago ang dynamics ng pandaigdigang supply chain. Ang mga teapot refineries ay unti-unting nagiging mga panggunaing exporter ng mga refined products sa ibang mga bansa sa Asia. Ang langis ay hindi lamang basta naglalaho sa mga pamilihan ng kanluran. Ito ay muling lumilitaw sa anyo ng murang produktong petrolyo na nagpapalakas sa paglago ng ekonomiya nga siya. Nalalong nagpapahina sa kakayahan na Estados Unidos na magdikta na mga kondisyon sa kalakalan. Ang kwento ng Dark Fleet at ang pagusbong ng petrolyuan ay nagtuturo din sa atin na ang pera ay isang institution na nakabatay lang sa tiwala o sa kung sino ang mas mapapakinabangan. Ang pagpaya ng mga bansa na tanggapin ng RMB kapalit ng isang estratehikong kalakal tulad ng langis ay nagpapahiwati ng lumalagong tiwala sa pamamahala ng ekonomiya ng Sina. Ang paglipat na itong tiwala mula sa dolyar patungo sa iba pang mga pera ay ang pinakapundasyon ng de-dollarization. Ang heografiya ng pandaigdigang kapital ay muling iginuguhit ng milyon-milyong individual na transaction na naghahanap lang tunay na halaga. Yung 11 milyong bariles na lumayas sa Gulf of Oman ay hindi naman talaga naglaho. Nag-magic lang sila at pumasok sa isang sistemang sadyang ginawa para maging invisible. Itong langis na ito ay tuloy pa rin sa pagpapaanda ng makinarya at pagpapalago ng ekonomiya. Pero ginagawa nila ito habang dinedidma ang rules ng lumang sistema. Ang challenge sa atin ngayon ay ihanda ang ating sarili sa future kung saan ang pinaglalaban nating rules sa macroeconomics ay wala ng silbi sa mundong mas magulo pa sa desisyon mo sa buhay. Ang pagintindi sa mga galawan ng immune ecosystem na ito ang maghihiwalay sa mga taong stuck pa rin sa nakaraan at sa mga bida-bidang marunong lumangoy sa bagong agos ng pandaigdigang ekonomiya. Maraming salamat sa pagubos ng oras niyo sa kunwari ay malalim na pagsusuring ito ng dunong mundo. Huwag kalimutang magpaka-investigador, mag-overthink at tumingin sa likod ng clickbait na headline dahil ang matotoong saa sa macroeconomics ay hindi nakabalandra sa sikat ng araw, kundi nakatago sa madidilim na sulok ng pandaigdigang merkado.